manatili lang na si Kristo'y tao, iniiwasan nilang basahin ito. Hindi binabasa ng mga pastor ni Manalo ito. Hindi sila kasi tapat sa kanilang sarili, pati sa kanilang mga miyembro. Magandang araw po sa inyo. Narito at sasagutin po natin ang paratang ni Eliseo Soriano sa Iglesia ni Cristo tungkol sa 1:1:18. Pakinggan natin ang kanyang sinasabi at sagutin natin. Ito hindi binabasa ng mga pastor ni Manalo ito. Pero note ninyo, hindi sila kasi tapat sa kanilang sarili, pati sa kanilang mga miyembro. Tingnan natin kung sino ang hindi tapat sa kanyang sarili at sa kanyang mga miyembro. Para manatili lang na si Kristo'y tao, iniiwasan nilang basahin ito. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayan, lumitaw ang unang kasinungalingan ng Soriano. Sapagkat dito po, sa 1:18 ng ang dating Biblia, ang mababasa daw dito ay ang bugtong na Diyos. Totoo ba na ang bugtong na Diyos ang mababasa sa 1:18 ng ang dating Biblia? Tulad ng ipinakikita ni Soriano sa kanyang programa? Ang nakikita po ninyo ngayon ay ang Bibliang ipinamahagi ng MCGI ni Soriano na kung tawagin nila ay ang dating Biblia, 1905. Ano po ang mababasa sa 1:18 ng ang dating Biblia 1905? Bugtong na Diyos ba, gaya ng ipinakikita ni Soriano? Ito po ang nilalaman ng 1:18 ng ang dating Biblia 1905. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya, isang kasinungalingan po at panloloko ang ginawa ni Eliseo Soriano doon sa kanyang programa na ang mababasa di umano sa 1:18 ng ang dating Biblia ay bugtong na Diyos. Kasinungalingan yon. Ang mababasa ay ang bugtong na anak. Ngayon, pakinggan pa natin ang ilan sa mga kasinungalingan ni Soriano. Binabasa ba sa inyo yan? Yan ang original na nasa translation sa Greek. Doon sa Greek Bible na ang edad ay 1,800 Ayun. taon na ngayon. Gusto ko pong mapansin ninyo yung sinabi ni Soriano na ang bugtong na Diyos daw o sa Greek ay monogenes theos ay pababasa sa Greek Bible na ang edad ay 1,800 years ago na ngayon. Ulitin natin yung kanyang sinabi. Yan ang original na nasa translation sa Greek. Doon sa Greek Bible na ang edad ay 1,800 taon na ngayon. Ngayon, alamin natin. Alin ba yung tinutukoy ni Soriano na Greek Bible daw na 1,800 years ago na ang edad at ang nakasulat doon ay monogenes theos o ang bugtong na Diyos? Eto. Theon odis ioraken popote monogenes theos. Ayun. Ito pala yung sinasabi ni Soriano na Greek Bible na 1,800 years ago na daw. Ang Greek New Testament ni Westcott and Hort. Para pala kay Soriano, itong Greek Westcott and Hort na ito ay 1,800 years ago na. Alamin natin. Yan bang sinabi na yan ni Soriano ay isang katotohanan o napakalaking kasinungalingan? 1,800 years na nga ba ang edad ng Greek ng Westcott and Hort? Ito po, alamin natin.
Kailan po ba na-publish ang Greek, Westcott, and Hort? Ito po. Ayan. Yan po. Ang Greek New Testament ni Westcott and Hort ay na-publish noong 1881. Hindi po 1,800 years ago ang lumipas na mula nung ma-publish yan. Kaya kasinungalingan po yung sinabi ni Soriano. Kaya si Soriano ang hindi tapat sa kanyang mga miyembro. Niloloko niya ang mga miyembro niya at siya mismo niloloko niya yung kanyang sarili. Kaya patunayan natin na dito sa 1:18 ng ang dating Biblia, hindi ang bugtong na Diyos ang talagang nakasulat dyan, kundi ang bugtong na anak. At yan ang nagpapatunay na nagsisinungaling si Soriano tungkol dyan. At dito naman, sa 1:18 ng Greek New Testament, yan ay hindi 1,800 years ago ang edad. Kaya yung sinabi ni Soriano kanina, na hindi tapat sa kanilang sarili at sa kanyang miyembro, si Soriano po mismo yon. Siya ang hindi tapat sa kanyang sarili at sa kanyang miyembro dahil napatunayan nating nagsisinungaling siya. Ngayon, alamin natin, ano po ba ang sinasabi ng ilan sa mga Bible scholar tungkol sa monogenes Theos o ang bugtong na Diyos na isa sa mga variant reading ng John 1:18? Ito po, basahin natin. Dito po sa aklat na pinamagatang The Orthodox Corruption of Scripture na isinulat ni Bart Ehrman, ay ganito ang ating mababasa sa page 78. No one has seen God at any time, but the unique Son, homogenes huios, who is in the bosom of the Father, that one has made him known. The variant reading of the Alexandrian tradition, which substitutes God for Son, represent an orthodox corruption of the text. Kaya kahit may mababasa tayo sa mga Greek New Testament na monogenes Theos, yan po ay isang corrupted text. Isang dinayang talata in which the complete deity of Christ is affirmed. The unique God, homogenes Theos, who is in the bosom of the Father, that one has made him known. Pinatutunayan po dito ni Bart Ehrman na isang Bible scholar na ang reading na monogenes Theos or unique God ay isang orthodox corruption of the Scripture. Kaya yung talatang ginagamit ni Soriano sa kanyang pagtuturo ay isang corrupted na talata ng Biblia. Kaya napatunayan natin, si Eliseo Soriano, hindi lang kulang sa pag-aaral, kundi isa pang sinungaling, bulaang mangangaral.